TZ ay isa din sa mga naunang umiidolo kay Carl at ngayon magtatapat na sila para sa pinakahuling laro ng AP Bren at Echo in the regular season 13. Sino nga ba makakaangat sa dalawa? Grabe, ang nostalgic pala nun. Dati nga pala, ano lang din si Kyle, no? Parang tinitingala talaga at iniidolo Oo. talaga si Carl. Parang tanda ko pa yun sa may interviews, MPL Season 10. Kasi parang sinasabi na may TZ yung pangalan. So, Parehas pang Lancelot. Parehas pa nagla-Lancelot. Tsaka nung time na yun, parang sila yung pumipitik-pitik na may assassin hero. Kasi nagta-transition na tayo nun sa Oo. jungle na utility. And so far, things has been good for both of them, no? Parehas na sila naging world champion at ngayon magtatakapatan na naman ang dalawang TZ sa loob ng jungle. Ogwen, mapopoke ng bagya pero may healer naman sila sa mid lane. At ang maganda sa lineup ng APBR na to ay may damage dealer din sila kay Ogwen. Oo nga pala. Tsaka si Ogwen sa mga previous games, parang pagka onward Earth Shatter, diretso siya sa free hit niya. So talagang magiging continuous nga ang pwede ibigay dito ng AP Bren. Pero for sure, ready ang Echo. Oo, sure ako ma-action ang gustong gawin at mangyari dito ni Ogwen. Biruin mo, naka-swift din siya para dun sa kanyang first year ng emblem build. So, kinakailangan na matimingan din niya na maigi na magagamit niya yung Primal Wrath or hindi siya mababurst down right before that. Pero looking at the lineup dito ng Echo, ang parang iingatan mong makaka-burst down sa'yo sa early talaga itong si Carl. Pero maghihintay rin ng items yan later on. Kaya parang tatapangan lang din to ni Ogwen basta't makuha na niya yung kanyang level 4. That's true. At huwag natin kakalimutan na wala ng crowd control immunity or fury effect ang isang fracture ni Carl TZ. So kailangan talagang maging maingat siya sa magiging combo ni Ogwen. At parang ganun lang ay pinauwi na niya ang M5 roamer na si Ogwen. Oo, tsaka parang napipigilan pa. Pwede mapigilan actually dun sa may XP. So parang limited na agad dito yung pwedeng level ng ibang mga players ng AP Bren. Eto na, first turtle, game number 3 pa. Feeling ko mare-reset agad yan So, wala pang nagpo-4. Sayawan agad, no? And wala pa naman, as you said, wala pang level 4. Ibig sabihin, hindi pa makakapagtawag ng tropa dito si JP. Yeah, kukunain nga lang. Meron na ditong dalawa, which is yung mid and yung XP ng AP Oh, yan na Bren. yung dragon. Ito na yung Grand Eyeball para sa ating mga players. Sanji, ang first blood. Perfect timing para dito sa AP Bren na kuhanin yung turtle dahil hindi na rin makakapasok yung ibang mga players. Grabe yung zone na ginagawa dito. Kyle TC Ogwen? with that objective. Tapos may patag-Geddy, Flap TC pala. Nag-zone pa ng dalawang players dito ng Echo. At sa may bandang baba, may 2v1 na nagaganap pero masyadong makunat si 4D. Kaya naman magbabak siya kasama ang kanyang buhay. 1 kill plus the turtle para sa AP Bren. Yes, kuha nila tong early game na gusto nilang mangyari. Pagkakuha ng level 4, inilaban talaga. Isipin mo, inikot-ikutan lang nga ni Flap TZ si Sanji at that moment pero nagawa na nilang i-take down. So mukhang Echo gusto na rin makahanap ng bawi which is si Super Marco kaya. Oh, sakit ah. Oo, grabe si Super Marco. Sinalubong pa naman yung pumapasok na players kanina na Echo. Kaya naman nabaliktad pa nila. Si Sanji hindi naaabot if Ay, ever grabe. pag pinilit na magkaroon ng team fight. Mga ganun pa ng galawan sa recall. At sakto, nung na-realize lang too late na, sige, uwi na lang ako. Bumalik sa lane, wait lang. Ito na naman yung setup play. Kaya maganda sa way dito si Carl. TNT! Makukuha ni Ogwen. Grabe naman yung damage ng Edith Rome. Tapos kinuha pa niya yung farm. Nakakagulat yun. Sleeper hits talaga to, men. Para sa akin, Edith is the pick right now na parang hindi ine-expect ng tao pero malakas talaga. Oo, ang laking bagay pala nung mga clutch lightning bolts or yung immobilize talaga na napoprovide din ng isang Edith na naka-primal wrath. Kasi kung titingnan naman din natin yung lineup dito ng AP Bren, mga mabilisang makasunod maka-follow up. Back siya ba naman nagumugulong, chrono dashes ni na Super Marco. And speaking of primal wrath, may sarili na rin si Sanji pero napa-flicker din na siya dito. Ang daming napo-force at nabibait out dito ng AP Bren. Right in time, mukhang masaya na naman sila sa paparating na turtle take. 10 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. Benny Cutie already with a Wind Talker pero mukhang hindi tatama ang Detona's welcome ni Sanford. Kaya naman mag-GG si Kyle TC.
Nagamit din yung flicker ni Sanford, by the way, kaya pwedeng pumasok dito mga players ng AP Bren. Tapos nag-spawn na rin yung turtle para sa ating laban. So nagkakagamitan lang ng mga resources ang mga players. So maingat munang papwesto ulit si JP at si Kyle TC. Pero may kasama na si Kyle TC dito. Wow, sisimulan na nga ng AP Bren ang turtle. Here comes Flap doon sa likod with the dragon. At nakasakay pa nga dito si Few, successfully makakapag-connect dito sa may turtle. Tapos si Sanford pa nga ang kanyang target. Pero napagandang pagpasok naman dito Open. sa side ng Echo. May bawi ba sila? Si Sanford na ang target nila. Tapos si JP rin. Sana lang. Ang pipilian lumayo. Habang patay na dito, San Duo. Wow, the damage output coming in from AP Bren. Hindi mo ina-expect na ganun agad kasakit. Pero pag chinachani ka na, parang ganyan lang o pumuputok-putok, malachitsarong babala. Oo, gustong-gusto to ni Flap TZ, yung mga ganitong skirmishes and mga laban na nangyayari agad in the early game. Wala pang totally pansagot doon sa sustain na mayroon siya, yung mga balik buhay ng mga Shah residue. And at the same time, natatimingan or sobrang confident niya sa timings ng Petrify na ginagamit niya. Paulit-ulit nating nakikita yung pag-reserve niya nito for crucial moments. Kanina, nireserve niya lang talaga ito para i-make sure na magugulo si Carl TZ sa pagkuha ng buff. This time naman, para hindi na makagulo lalo si Sanji at ma-take down siya even as the soul guild na makukuha nila at that fight. Ito rin nagkakagulo dito sa may top lane. Nagamit na nga yung mga combo routine para mapatay dito si JP. At aalis ngayon mga players ng Echo. Tuloy-tuloy lang. Penny? Muntika na si Super Marco noong moment na yon. Habang si Sanji ay nagmala-edit din nung moment na yon. Grabe, yung damage pala talaga ng Edith, the moment na magamit niya ang kanyang Primal Wrath, ang nagpapasakit pala talaga doon ay yung pag-activate ng passive. Dahil kada banat mo ng passive ay 4% din ito ng max HP ng tinatamaan mo. Oh, kaya grabe yung 5-man top boots dito ng Echo eh. Parang ang kailangan mong sagutin dito sa AP Bren in the early stages ay yung magic damage talaga. Though naipon at nakuha na rin naman ni Sanji yung kanyang Necklace of Durance. Pero speaking of mamaya na yata, Bigla ang detonas welcome. Ginamit pa yung flicker. Masesecure ba ang kill kay Ogwen? Buhay pa rin. Wow. Si Ogwen ng moment na yon kaya mababaliktad yata. Hindi paparating na rin si Kyle TZ. Pero grabing mga agimat ang gumagana dito sa lahat ng mga manlalaro. Malapanday ang galawan ni Ogwen. This time around, still deathless. 4-0-1 in this game. Mga AP Bren na naman ang magsisimula ng Turtle with the Dragon to zone out 4D and JP. Magtatawag na ba ng tropa si JP? Hindi na, ito kararating na ni Carl TZ. Pero mapapadaan lang. Meron palang Petrify dito si Flap TZ. Pero more on pokes lang muna. Dahil successfully naman nakakuha nila yung turtle kanina. All three Turtles secured para sa AP Bren. Paano ba babawi ang Echo dito, Brigida? mukhang nag-ano nga sila eh, nag-aabang dun kung magtutuloy sa purple buff ang AP Bren. Pero fortunately ay hindi. So ngayon may shift sa bottom lane. Flap TZ ay mapatay dito ni Benny Cutie at hindi na aabot pa yung ibang mga players. May surprise play pala dito na ginawa yung Echo. Talagang napaka-express play for them. Napakagandang trade na ginawa ng Echo. Finally, they find their first kill of the game. At dahil dyan, makakapag-push din si Benny Cutie doon sa may bandang ibaba, denying a lot of minions as well for the side of AP Bren dahil top side naman ata ang magiging trade ng mga bees. Yep. Tutunakin ni 4D at ngayon dedepensa na sila. Let's look at the Infinix item build. Kamusta na ba ang ating mga items dito, Brigida? Yung Flask of the Oasis na rin na hinahawakan si Kapitan. So you can only imagine, kanina wala pa nga yun, pero napakakunat na rin ni Ogwen gamit etong Edith na naka-swift so attack speed ang kanyang kinuha, hindi naman yung mga vitality o kung anumang pagpapakunat. So nagawa pa rin niyang tagalan ng ganoon yung damage ng Echo. What more ngayon na may additional healing na may po-provide ang kanyang mga kasama or AP Bren sa pamamagitan ng Flask of the Oasis. Yung mga heals mismo nitong si Pew as well as yung Flask ba. At ngayon, mukhang bot lane ang gustong kunin ng AP Bren. Lumiit ang kanilang gold lead mula 3K ay bumaba na ng 1.3. Echo, mukhang unti-unti na nilang nahanap ang kanilang mga win condition o kanilang mga keys to victory. Oh, yun medyo mahirap kasi 'di ba more on surprise plays yung kanilang magiging strength dito for the other team at makikita natin very different dito yung kill participation and even crowd control for our roamers para dito sa ating game kasi magkaiba naman yung Chief at saka sa isang Edith.
Pero nagkakasilipan sa may middle lane. Ang hirap nito. 1 kill lang din ang nase-secure pa ng Echo so far. Parang nagsastruggle sila na makakommit or makahanap talaga ng isang pick-off kontra dito sa AP Bren. Laging clutch na nabubuhay. Yung mga players, hindi mo inaakala kasi meron pa palang heart guard na kinakailangan kayong isipin kapag meron na kayong kamuntikang mapipitas from the beast. So ngayon, sila naman ang mas kampanting aangat at aabante dito sa turtle or Lord fight. JP ata ang kanilang uunahin, pero Kyle TZ, medyo malaki na ang kanyang tinatangkay at kinain na rin siya. Oo, ginamit pa yung flicker doon. Sapat ba ang sustain ni Kyle TC? Successfully makakatakas pa rin pero wala siyang buhay noong moment na yon. So, grabe yung ginagawa, no? Parang hindi rin pinilit ng Echo na kumuha ng kill. Walang nervyos kay View eh. Hinintay niya talaga kung mamamatay ba o hindi. Parang pagka normal kang tao, automatic ultimate yun eh. At least alam ngayon daw ng Echo na walang retribution pero mas matagal kasi yung cooldown ng flicker nitong si Sanford na ginamit niya in that attempt to take down yung jungler ng AP Bren. 3 or 2 seconds na nga lang may retry na sila ulit kaya parang wala namang nangyari for them. Ilalaban na naman itong Lord. It's anybody's ball game at Lord ngayon ay mukhang itutuloy na. At ito na nga, sino makakakuha niyan? It's gonna be Kyle TC. Tapos may iba na likod, si Supermarket ay sumasayaw-sayaw. Kumikenteng-kenteng pa nga para mapatay si JP. Habang si Sanford dito ay may Sanji, pwede rin habulin. Patay din dito sa kamay na AP Bren. Benny Cutie humahanap ng Kyle TC pero hindi na niya kakalmutin at aalis na nga rin Benny Cutie. Tried to get a kill pero mapupunta pa rin sa AP Bren ang Lord. Fortunately, si Carl TZ doon na bago mangyari yung ating Lord fight ay may nakuha naman siyang second tier turret. Pero nakita natin in that particular fight na ang taas ngayon ng sustain hinahawakan ng AP Bren. Ni isa, walang nakuhang bawi doon ang Echo. Nung primal breath pa dito ni Ogwin, naging dagdag siya sa sakit ng ulo kasi magkakadikit lang doon yung Echo eh. So naging masaya siya doon sa naging pag-bounce-bounce ng mga lightning bolts niya. And kung babalikan natin dito, maganda naman ang positioning from JP pero isa rin siya sa mga primary targets na unang nabigyan dito netong sumasayaw lang na Super Marco. On top of that, kinakailangan mo nang iwasan itong Zaman Force. Tapos meron ka pang unknowingly na re-receive na mga kidlat-kidlat mula doon kay Ogwen and the rest of the members dito ng 8 Ribbon. All the while, they're sustaining themselves. So that was a very difficult team fight na pwede sa or na kayang bawian ng Echo given na napakarami ng kinakailangang sagutin. The zone control and sustain na meron ang lineup na to mula sa AP Bren. Ito yung pag nakita mong umulti na lahat, mas okay pa atang umalis na lang. Oh, parang alam nila yung disiplina, doon yung disiplina ng ating mga players actually. Kung papanoorin mo nga yung buong game, parang as much as possible, ayaw nila ng team fight eh. Pag maganda lang yung pwesto, tsaka lang talaga sila nag-go para dito sa ating 12-minute game. Ay, grabe. 12 minutes pa lang pala. Oo nga, akala ko nga kanina pa nagsasalpukan ng dalawang teams na to. And so far, no, Benny Cutie is still having a good game. 1-0 so far. At kahit pa paano ay nakakapag-farm pa rin naman for Echo. Siguro kung makahanap sila ng isang kill at magtuloy-tuloy, ay doon papasok yung Nolan, pati na rin Roger. Pero parang ang hirap kasi may Angela. Kaya nga eh. Oh, iba pa rin yung Angela. Parang pinatunayan, sabi kasi natin for the Angela, medyo mababa today ang win rate. Pero ang grabe din kasi yung timing with the hard guard. At feeling ko mga ano pati, after 40 seconds, magkakaroon ulit ng team fight. Panigurado yan dahil lalabas na nga ang Lord. Magkikita na naman ang dalawang team. Pag nagkainitan, alam mo na. Yeah, yung nakita natin kaninang late game potential or threat ng Detona's welcome yata yung kailangan this time for Echo. Yung tamang target lang nahuhulihin. Kasi parang may mga targets dito or may mga heroes dito ang AP Bren na hindi naman pangunahing option talaga ni Few na gamitan ng hard guard nor on yung counter game. Malaking bagay na kasi yung may makuha silang isang pick-off man lang. But yung pagkuha ng isang pick-off man lang kasi na yun, ang laki talagang problema sa taas ng sustain at kunat na meron ang AP Bren. At magsasayawan na muli with the Lord. Nandito si Kyle TC, si Sanford naman ang haharap para sa side ng Echo. JP anytime ay pwedeng magpadala ng portal pero ang bilis ng pag-burn sa Lord. Oo, biglang natunaw dito mga players pero makakapasok ba Cartesi na doon magdadash? At yun na nga, nakagaw pa nga dito ni Cartesi. Pero Super Marco, pre-hit lang din naman habang si Ogwen nandun na rin. And look at Flap TC, meron pang petrify
buhay para makuha si JP. Dalawa na lang ang natitinong buhay para sa side ng Echo. In AP Bren, pwede nilang ubusin kung makita nila si Sanji, pero mukhang mid lane ng kanilang puntirya. Mag-wave clear ata dito si Sanji. Risky business yan, boy! Oo, parang another satisfied client dun sa may middle lane, pero aalis muna siya habang si Sanji hindi na nga yata talaga makakadepensa. Pero dahil dun, medyo nag-shift yung play na gustong gawin ng AP Bren. Worth it ang sakripisyo ni Sanji dahil hindi natuloy ang kanilang one-way. Yes, nadedepensahan ngayon or mapipilitang dumepensa ang AP Bren doon sa Lord na nasecure kanina ng Echo. So, dito na natin makikita yung pagka-risky ng mga conditions na kinakailangan ng Echo to actually win yung mga mangyayaring teamfights. Ganoon na lang, nagre-rely muna sila sa mga Lord steals or yung mga clutch na magiging lapag dito ng shortcut ni JP na papasukan ni Carl TZ to eventually attempt for a steal. Kasi yung mga 5-on-5 teamfights ay parang hindi pa nila necessarily kayang sagutin kontra dito sa Echo, ay AP Bren rather. Interesting yung Great Dragon Spear na naging pick up din dito ni Benny Cutie. Parang ano to, ano ba to? Kailangan mapabilisan na lang din ang magiging nagre-rely na lang din sila sa bilis kasi very fast-paced at ang hirap din abutin at maka-target lock dito ng kill from AP Bren. Kumbaga parang pang-reset na rin niya yun o Oo. kaya pang-re-engage niya. At I think yung Great Dragon Spear ay activatable din sa kanyang pag-proc ng Oo. kanyang ultimate. Kaya naman talagang abusadong-abusado sa Yeah. item na yun. Parang ang saya lang doon, kada transform mo, bibilis at tatakbo ka lang din na gamit yung Roger. Which is also probably why hindi naman agad-agad nakakahanap. Aside pa dun sa early stages pa lang, maingat na talaga si Benny Cutie. Lalo pa ngayon na may ganito siya, no, mas may chance siya na either mag-chase or talagang mailigtas ang kanyang sarili. Oh, ito yung tipo na pagka-transform mo talaga, tinalo mo pa si Optimum Pride. Mga hinihintay na lang natin isang minuto bago lumabas ang third Lord of the Game. Lamang pa rin ang AP Bren ng 4,000, pero katulad kanina, yung combo pala ng Echo ay kakainin ni Sanford tapos re-retrihin ni Carl. So parang kailangan iwasan yung barats. Oo, eto na nga. Dahil dyan, doon nag-park yung planggana at ginamit pa nga yung flicker para medyo mapalalim dito si Ayun, Ogwen. oh. Pero nga lang sa may badageti, si Benny Cutie pala. Nararamdaman na natin yung bagyo dito ng Echo. Merong dragon dun sa may bandalikod. Habang si Ogwen hinahabol na 3 players, Benny Cutie nag-full form na ulit. Mawala yung immortality dito si Ogwen. Oh, wow. And Kyle TZ ngayon mukhang kailangan ng tumakas. Yung pag-damage dito ni Benny Cutie. Biruin mo, dragon pa lang. Kaya nga Ay pinatay na niya. Yun ang hindi inasahan dito ng AP Bren. Kasi yung laban talaga or yung nakikita nilang players na tatargetin ay nandoon banda malapit sa mid lane inhibitor turret. Unknowingly, 3 miyembro pala ng Echo nakatago lang dun sa bush. And napakaganda nung kanilang naging targeting. So this might just be an uncontested Lord para dito sa side ng Echo. Kasi ultimo yung gusto sana nilang kuhain na bawi sa bot lane. Maagang nakarecall lang naman si Benny Cutie. Wow, AP Bren. Ngayon ay madedehado na sa Echo dahil nakuha na nila ang 16-minute Lord. Orcas, after mabugbog in the early game ay mala PJ ang galawan dahil sa huli din pala ang bawi. Oo, kaya naman nakikita na natin ngayon na isa sa mga pambawi nila is gonna be the Lord na mag-march in dito sa may bottom lane at nakaabang lang. Actually, si Sanjin, even JP, dito sa mga pwedeng puntahan ng mga areas against AP Bren. At ito magandang item pick up mula kay Sanford. Nang kunat na pala ni 4D dito, Bri. Sobra. Marami na siyang pansagot sa magic damage. And even Carl TZ, meron na rin siyang Rose Gold Meteor dito. So, hindi na rin siya masyadong manghihinayang magmatapang dito at maghanap ng pick-offs onto yung mga magic damage dealers ng AP Bren. Though, kailangan ay very cautious din siya kasi nga meron sustain na kinakailangang alalahanin dito sa side nila. Pero ngayon, sila yung umaangat at hindi malabo na mauubos din lahat ng mga outer turrets at the very least. Pero this is a level 2 Lord. So, may hampas kapag ka napabagsak dito sa bottom lane at babagsak na nga. Oo, at that's one inhibitor turret down. Ginamit na rin ang ultimate coming in from the chip. Pero napakabilis ding tinunaw dito ni Super Marco. Lipat naman doon sa top side pero mid naman ata ang call. Here comes the dragon coming in from Flap.
pero mukhang pang zone lamang ang lahat ng kanilang ginawa. Oo, naramdaman dito ng AP Bren na parang pang-bait lang yung minion wave dun sa may top lane. Kaya dun pwedeng gumawa ng teamfight sa may middle lane. Kaya naabangan agad ni Flap TZ. At ito ang pwedeng pagkatok dito sa may middle lane. Pero nadikitan dito si Sanji. Mapipigilan ni JP. Pero yun nga lang nakasakay na kay Super Marco. JP ang magiging target nila. Pero yun nga lang dediretso pa rin dito yung Dragon para umuwi naman. O at dahil nakipaglaban sila doon sa mid lane, yung natitira nilang inhibitor turret ay kinalabit ng isang beses at bumagsak. Oh my goodness, kahit si JP ay nawala dun. Parang ang saya ng Echo dahil nawala or naubos na rin talaga lahat ng inhibitor turrets. And surprisingly, yun yung isa sa mga moments, few as in FEW moments na nakita natin. Si Sanji ay talagang gumamit na rin ng ultimate na Black Dragon form pa ang piniling kopyahin. So pang-out muna na parang yun talaga yung pakay nilang gawin lang at that moment, respecting yung capabilities ng AP Bren to defend. Lalo pa ngayon, wala na ring hinahawakang sapatos or lock item na talaga, especially si Super Marco, na at this or up to this point ay hindi rin nabibigyan pa at all ng Echo. 30 seconds bago lumabas ang ating fourth Lord of the game. Mabigyan kaya ng Echo ng spasyo ang AP Bren para kumontesto? Echo na ba talaga ang may hawak ng late game during this time? Parang paunahan na to 19 minutes tapos parang 0.3 lang yung 120 lang pala. Ayan, mabilis yung pag-juggle ng economy ng dalawang teams natin. Saktong-sakto doon sa ating third na Infinix key to victory na kailangan ipakita Yung macro, no? yung Kasi macro mechanics. umabot na rin kasi sa punto na halos lahat lockbit na, pero doon na, ginuluangan si Kyle TZ. Uy, ginamit na? Hindi pa nag-hard guard. So meron pa. Pero ang dami nilang impormasyon na nakuha. Kaso yung problema this time, since wala na nga silang inhibitor turrets, yung waves naman yata talaga. Though nandiyan naman si Few, pwede rin siya ang pinaka mamuno dun sa mga waves. Pero hindi kasi as reliable talaga yung clear. So ngayon medyo scattered ang nakikita nating positioning for AP Bren. Surprisingly, wala naman silang chip. So dadahan-dahanin lang talaga nila yung pag-ikot papunta doon sa Lord. At ito na nga ata yung edge ng mga assassin users, no? Mayroon talaga silang pwedeng padalin sa side lane na madali ding makakahabol sa loob ng Lord. Idagdag mo pa yung fact na meron silang chip ultimate kung saan pwede lamang silang magpa-teleport pabalik doon sa laban. And this time around, Echo, knowing full well na lamang sila sa waves, ay mukhang magpapakita na si Carl TZ sa baba. Oo, nakaabang din na dito yung chip if ever na mag-teleport just in case. Pero itutuloy pa nga dito ng AP Bren yung Lord. At successfully makukuha ni Carl TZ. Pero magkakasalubungan. Doon sa may bandang likod pala nang galing yung chip. At isama pa si Carl TZ. Gwen? Na magkakamali nga na napasok doon. Benny Cutie! Nandito na! Naaamoy na natin na dito yung Sanji! damage. Pero mapipitingan nga lang din. Nagkakapalitan dito mga gold laners for both teams. Sanji for Ogwen. Pero mukhang ititigil muna ng AP Bren ang mag-push dahil gagamitin nila ang Evolved Lord na nandoon sa top side. 4v4 scenario. Makaka-end nga ba ang Lord push na to? Surprisingly, ang ganda talaga nung ginawa doon ng AP Bren kahit na wala si Flap sa kanilang side nung nangyari yung teamfight. Pero may possibility na talagang ipilit or iangat ito as much as possible ng AP Bren doon wala si Ogwen. Kaso yung binasabi nga natin kanina is yung nawala si Flap doon sa possible na mangyayaring teamfight. Napaganda pa rin yun for AP Bren, surprisingly. Ngayon na nakikita natin nakuha na nga nila yung Lord tapos na-manage power na depensahan yung bottom lane. Pero ngayon na-depensahan nga ba kasi wait lang, nandito pala sila. Oh no! Pero mapapaliko dito yung minion na pigilan ni Few. Pero may parating na naman para dito sa side ng Echo. Inaantayan, pinipigilan ni Flap TZ. Hinahabol nila mga players ngayon ng Echo. Tapos yung Lord nandun sa top lane na dinedepensa naman ng Echo. Ang daming nangyayari dito sa ating laban. Kamuntikan na naman tayo makakita ng Echo Classic. Pero mukhang na-prevent naman ito ng AP Bren with the play coming in from Flap TZ. Imaginein mo na lang kung wala yung Dragon doon. Oh, may 9 games tayo doon. Parang willingly, Echo, naging okay sila regardless kung makuha nila or mapa sa kamay ng AP Bren yung Lord. Because all the while, ina-expect natin yung, of course, kahit papano yung magiging masaya ng AP Bren with that Lord at sasamahan nila in an attempt to end the game. Ayun pala yung oras na gagamitin nila para ipatipi lahat ng mga miyembro ng Echo doon sa bot na may open din na lane. Okay, nakita na natin na ginamit dito ni Super Marco yung kanyang Zaman Force. Merong vision from the Dragon na nandito yung mga players ng AP Bren.
Reset na naman ang ating makikita at hindi na nga nagmamatter ang gold lead during this time. Ang kailangan na lang nating malaman kapag umabot na sa ganitong klaseng economy ay kung kaya bang mag-buy and sell, kung kaya bumili ng Winter's Truncheon, kaya bumili ng Immortality. Yep. Dahil yun na lang ang mga magiging diferensya sa mga kalahok dito sa ating laban by this time dahil nga sa tagal ng laban na to. Yep, and sobrang tricky ngayon isipin ng mga pwedeng gawing plays ng Echo with this amount of control na na-expose na nila yung base ng AP Bren, and at the same time, nandito na tayo sa late game na parang napaka-crucial na nung mga macro decisions as per yung keys to victory nga natin sa mga magiging next steps ng both teams. Kasi regardless kung makuha ng AP Bren dito yung Lord, hindi pala yun secured way to victory kasi may kinakailangan silang i-make sure na isa pa yung management talaga of the waves. Kasi kung hindi, potentially isusugod lang talaga ng Echo yung nakaangat na waves tungo sa sarili nilang tagumpay. At kailangan talagang bantayan ito ng AP Bren. It's M5 versus M4, labanan ng mga world-class na macro. At nandito na tayo sa Game 3, 24 minutes in. Mukhang hindi magbibigay kahit sa pinakahuling beses na pagkikita nila dito sa ating regular season 13. Nagkakaamuyan na dito sa baba. Oh, tsaka balikan lang natin, unang nagtapat din yung dalawang teams natin. 3 games din. Oy. So, paano na lang kaya pag nagtapat sila sa best of 5 naman? If tandaan- ever sa playoffs. That's true. At tandaan natin, no, kung parehas naman pasok sa top 2 tong dalawa, ay playoffs na talaga silang magkikita. Imposibleng hindi. AP Bren and Echo so far showing us kung bakit nga ba sila world-class teams, kung bakit nga ba sila naging world champions as we hold on to this Lord Dance. Ito na yun eh. World Championship Lord Dance, patagalan chumacha. Oh, tsaka pagalingan, mag-clear na minion wave din. Pagalingan actually mag-handle ng emotions. Yung mga ganito kasi medyo nagigigil ka na, yung Oo. hopes mo palakas na ng palakas, kasi lahat sumisigaw na. So, kahit yung mga nanonood, if ever na nagka-team fight, sumisigaw din yan. Oo, ito yung parang the calm before the storm. Talagang inaabangan natin kung anong mangyayari. And because of the Angela, AP Bren could afford to send it away pero half HP na dito sa Lord. Sanji nandyan na rin. Sanford doon sa gilid. Uy, napigilan si JP ha. Pero yung nga lang napaganda setup play para dito sa side ng Echo yung Lord ay hindi pa rin nakukuha. Nakaabang doon sa may red tree. Pero yun nga lang si Caldisi. Oh! Sa dami ng mga players na nandoon. Si Ogwen pa rin na makakakuha. Tapos diretso pa si Super Marco. Si Sanford, konti na lang. Boom! Huli pa dito sa kamay ng idol ng mga kids. Sanji with the immortality play. Mukhang buy time ang kanilang laruan. Pero look at Carl DC. Look at the base. Mukhang may base race na magaganap. Very cutie versus the world at Black DC ang susunod. Mukhang hindi siya makakatakas at hindi rin matutuloy si Carl doon sa baba. At nagkakakapitan pa rin na doon sa mga may immortality. Super Marco, Caldisi. Nakasalubong ni Caldisi at biglang nawala. Penny Cutie na lamang ang dedepensa para sa Echo. Habang sa AP Bren ay 5 pa rin ang buhay. Ano kayang gagawin ni Penny Cutie dito? Naku, mahirap na sitwasyon ito. Unahin na nga yata si Few. Pero kahit ano pang bawas ang gawin ay babalik at babalik lang ang buhay. Bumili pa ng immortality si Kapitan. Naku, may Zaman Force ulit! At hindi na nga makakatakas pa doon sa agresibong AP Bren. Dito si Benny Cutie, wala nang dedepensa para dito sa side ng Echo. Kaya naman, ang maririnig natin mula sa Hive, AP Bren lang, malakas! At sa tagisan ng lakas ng M4 at M5, M5 pa rin ang nanaig sa labang ito. 26 minutes